Magandang oras at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-good news. Ito yung part 3 video, karugtong ng video natin kahapon tungkol sa nasasabing duelo sa Luneta ni Carbonell at ni Digong o mga Duterte, kung sino man ang sisipot. Lalo na yung si Baste kasi yon ang inahamon ni Carbonell dahil sa meron silang alitan sa social media. Meron silang doon, issue. Kaya nauwi tuloy sa duelo. Si Basti daw ang unang naghamon kaya eto tinutuhanan ni Carbonell talagang pumunta ng Luneta. At ito'y panghuli na, yung hindi sumipot sila ang kampo ni Baste ay ito na yung nangyari. So ito yung kaganapan ngayon dito guys, no? Sa Luneta, no? Kung saan ito yung lugar na pagduelohan nila sana, no? So kung may sumipot, no? So ayun. So yun yung inaabangan rin dito ng iba, no? So sa alam ko naman na maraming nakapanood doon sa ano ni Sir Waldy Carbonell. So nasaan na yung mga idolo ng mga DDS, no? So yung mga tapos na Sir, any message doon sa mga katulad ko mga vloggers natin na nakasupport kay Duterte? I admit and I apologize, pinas ko kayo noon. I hardly passed you. Pero nung kayo ni Trillanes, kasi naman simula ni Digong kapani-paniwala diba? Kaya lang later on, napansin ko rin, bakit iling lang yung sabi ko bakit yung kapitbahay kong tulak? Ang kasagutan ko dyan, Yung iba namatay. kahit na huliman, nahabol din, ang importante yung huling paninindigan ninyo. Panindigan tayo. tama. Ayun. Kung tama tayo nung araw, ngayon natin pakita tama tayo. Correct. kasi ano masasabi niyo na kayo tunay na Muslim? Alam mo, pag ang Muslim sa dibdib, naniniwala ko sa Islam. Ako ay haji. Hindi po ako nag-Muslim. Haji po tayo. At wala po akong piliting basan upang video. Isa naman siguro, magkikibuloy. Thank you, sir. Parang tinumaan si Robin Padilla dun Kung nila para mag-terrorize ang buong bansa. At habang tayo natatakot, pinapalakas natin ang loob niya. Kaya dapat ang mensahe ko, huwag tayo matakot. Kasi pag pinapalakas siya, para nating sinasabi tama ka. Ngayon sinasabi nila dahil nanalo nga si Donald Trump, nilalabas sa mga TBS vloggers na actually 2017 pa pala yung balita na inimbitahan daw ni Trump si Duterte sa Washington. Nung chinek ko, 2017 interview pa pala. Hindi bali po yun. Ang importante, dapat parusahan siya ng Pilipino. Nagkasala siya sa Pilipinas, parusahan natin siya. Saan niyo po siya gustong makasuhan? Dito sa Pilipinas o sa ICC? Umarap na naman siya sa akin sa Luneta. Sa Quadcom, paano sa Quadcom? Ayaw rin humarap. Kaya nga mas mabuti sa Luneta Ang problema sa kanya, Ayaw rin. gusto niya sa impyerno magkita yung pala mag-rest. Kaya lang siya kasi maraming nagtatampong mga followers niya. Sinabi niya na magkita-kita sila sa impyerno. Pero, nagtatampo sila, ang tagal niya raw dumating. Ano masasabi niyo? Hindi kaya hindi sumipot ngayon. Kasi ako kaya di ko nagpunta ron. Pag nakaupo na, no? Pagkat nagkahamon siya na sa Baka mamit yan si Trump. Hindi ko alam mag-rest. At wala kang pamasay, sir, papunta doon. Hindi ko alam kung saan kasakay. O sige mga kasama. Thank you, sir. Yung nakakabiling pa rin, nakapag-lisensya. Bago bumama sa Malacanang niya, nakapag-lisensya ng pag-lisensya. Pareho kami nung alis aktivista ako, pero hindi ako naging komunista, siya sosyalista Tapos hinaligan yung bandera ng Pilipinas. Siyempre, bilang isang
Kami, may kasabihan kami bilang aktivista. Nung Alex kasi ako sa UP, isa akong Filipinista. Ako, once an activist, you'll always be an activist by heart. Sabi ko, ito na yata ang hinahanap ng mga Pilipino. So ito yung mensahe ni Carbonell sa mga Duterte, lalo na kay Basti. Matagal na palang naghamunan ito eh. Meron din palang hamon si Basti na sa desierto daw sila magkikita. Ang problema kung saang desierto yun, baka sa Mongolia. Ngayon ito yung landmark na maganda, Luneta talaga. Para bayani ang lalabas dyan, mayroong isang bayani. Okay, maraming vlogger, kung napansin natin, napakaraming vlogger ang narito sa Luneta. At hindi ko tiyak kung maka-BBM ba ito, maka-Marcos ba itong si Carbonell. Basta ito'y kawal ng demokrasya. Demokrasya yung kinampihan niya. Kalaban niya ang mga pati yata si Kibuloy, kalaban niya. Mga Duterte, matagal na pala silang mayroong alitan nito. Pero sa palagay ko naman, dahil napakawais naman ng mga Duterte, ay hindi sila papatol sa draw. Hanggang YouTube lang, hanggang social media lang ang hamunan. Kasi kung papatol sila dito, ito'y matagal na ito na shooter nung prime pa nito, nung edad pa nito na 40, ay praktisado ito ng shooting hanggang sa ngayon. Kasi maraming banta sa buhay niya, kasi ito'y isang veteran broadcaster. Kaya magaling ito bumaril. Kaya kahit matanda na ay baka makatsamba, di ba? Kaya kung magipagduelo si Basti ay parang 50% na doon na pwede siyang matalo. Kaya ginamit niya ang utak niya, hindi siya sumipot. Bakit kasi sipot dyan? Baka tamaan ka nga. Walang kakwenta-kwenta para sa'yo, di ba? So kay Carbonell ay talagang pinaglalaban niya yung sinasabi niya kung duelo na. Okay, so comment nyo na lang ang inyong mga salubin tungkol dito kay Carbonell. Ito daw ay kawal ng demokrasya, sabi niya. Isa rin itong vlogger influencer. At hanggang sa muli, ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel para sa mga ganitong klaseng video. Paalam!